I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm Oh, was that's chopped so. off. Oh my god, Caused really? a panic all over the Prolonged country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it? pause it. This 'cause- is your scary part? Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show. Every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. Gusto niya bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Mainit na diskusyonan, Masarap na kwentuhan malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Hype Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. Yay, it's Friday. And you know what that means. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTG Show Podcast. Wrestling Podcast. Aha. Wait a minute. Marami bang... Sorry guys. Medyo dami ko masyado sinasabing. Ngayong linggo, it's a big week for professional wrestling in general. Kaya ayoko masyadong mag-talk ng mahaba. Pero I need to because it's all out. Final episode of NXT bago magkaroon nga ng Callers Era. Kung namang tawag nila dito. Tapos dagdag pa natin yung tawag dito. Yung nangyari sa PWI kasi na-release na rin ng PWI yung kanilang top 500 wrestlers of the year. We're going to talk about that shortly. And of course, yung thoughts and reactions ko sa buong pay-per-view all out. At saka yung mga opinions ko about what's going on. Kasi sawang-sawa na ako sa mga comments na nababasa ko na kesyo, ayan, di na kami manonood ng WWE, di na ako manonood ng AEW. Ako, aminado ko, I said that. Pero, kagaya na sabi ko ako, ang WWE kasi, sabihin ko na agad kayo bago ako mag-umpisa. In the end of the day, it's business. Malakas pa din ang WWE. Yun talaga masasabi ko. If may kukontra dun, no doubt, di ko na kaya pipigilan. But I can say, despite maganda ang quality ng AEW, that's fine, good. But, sabihan ko na agad kayo, WWE pa rin ang number one wrestling promotion
in the world. Not because of wrestling. It's because sila yung mas popular dito sa buong mundo. Not only in the Philippines, not only in the US, but definitely in the whole fucking world. So before we start this week's episode, nga pala, nasabi ko na ako ano yung gusto ko pag-usapan ngayong linggo. We're going to talk about All Out, yung PWI 500. Gusto ko dikdikin yun ng konti. And then, yung nangyari konti din, gusto ko din i-sneak yung sa wrestling. G1 siguro, mapapasok natin ngayong linggo, pero hindi na siguro. Next week ko na lang papasok ang G1. And then, yung Triple H, nga pala, I want to say, get well soon, Triple H. Si Triple H pala is isa sa mga tawag dito, icons ko sa wrestling. Kaya, ayun, get well soon. Tsaka, yung tawag dito. Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. At saka yung basically na review natin for the podcast, Raw, SmackDown, konting NXT. At saka yung, wala na, yun lang. Pero mag-focus tayo sa buong All Out na pay-per-view. And, bigyan ko din kayo ng ideya sa ano yung mangyayari sa future ng AEW. Yan lang, yun nga sa akin. So before we start this episode, kaya tapos na po ang 99 sales ng Shopee at Lazada. You can use my links on the description of this episode. So that's tinyurl.com/Shopee or Lazada XMTG Show. Again, that's tinyurl.com/Shopee or Lazada XMTG Show. You can help and support the podcast without paying extra fees, and nakatulong pa kayo sa akin here in the podcast. So, that's a good way to help the pod and para magtuloy-tuloy tayo sa pagtakbo dito. Ba't ang haba ng intro ko na naman? Dami na nagreklamo sa intro ko. Sige na nga. Let's start. Let's start the review ng All Out. All Out took place last Sunday, Manila time. Marami tayong inabangan dito. Number 1, CM Punk. Number 2, yung tatlong debuts. Number 3, Kenny Omega, Christian match. And number 4, yung sa street fight tuloy. Steel cage match between Young Bucks and the Lucha Bros. But let me do the math, guys. Gusto ko muna bigyan kayo ng math stuff dito, ano? Bago tayo magpatuloy sa ating episode ngayong linggo. Kasi it's kinda stupid kung, ano ba tawag dito? Medyo malabo sa akin kung, medyo malabo sa akin kung ang pagbabasihan natin sa mga stuff na to is yung, tawag ba dito, nakalimutan ko. Medyo malabo sa akin kung ang pagbabasihan natin is hindi yung mga napanood natin. So that's why, nanood daw ng pay-per-view, natutuwa ako sa Fight TV, sana magkaroon na rin. Baka naman, magkaroon na rin tayo ng TV deal dito. Baka naman, GMA. Baka naman. Hindi, ito seryoso. Pagpakatotoo na tayo. Kung gusto ng GMA ng sports sa network nila, isang testing nga tong AEW. Aminin na natin. Pero wala silang interest sa wrestling. Kaya sorry guys. Premier Sports na lang ang pag-asa natin. Tignan na lang natin for the next few weeks kung ano yung gagawin ng Premier Sports kasi doon na rin dadali ng UFC. And yun na, let's talk about All Out na. All Out na tayo, All Out. Ito, so nag-open ng All Out event with the TNT Championship. So it's Miro versus Eddie Kingston. So basically, it's a singles match for the TNT title. It's kinda okay para sa akin, pero parang ang feeling ko hindi pa siya time ni Eddie Kingston para maging champion, I guess.
That's why binigay mo na lang kay Miro yung championship. And okay naman yung decision for me. Hindi siya exaggerated pero okay lang. Maganda yung booking at the same time. Ayos lang yung match, not bad at all. Yun na nga sa akin. Pero I can say this one thing. Si Cody ang makakatalo kay Miro. Dahil ako lang. Ayoko mag-spoil. Ayoko magsabi ng kung ano-ano. Baka makakatakihin niyo ako. Then ito. Let's move on to Jon Moxley versus Satoshi Kojima. Ito, I swear guys, ito yung sa mga most underrated matches itong night. Pero parang wala. Okay lang sa akin, sakto lang. Hindi ko pwede sabihin na maganda, syempre. Ba't ko sabihin maganda kung hindi naman ako nagandahan? Ako tanga. De, ito joke lang. Moxley versus Kojima is okay lang. Not bad. Not bad talaga kasi hindi naman ito yung match na sa Japan talaga. Kung sa Japan talaga to maganda to, panigurado ako. Pero wala. We got it here at AEW. So, that's why medyo light. Hindi siya yung kagaya sa Japan na dugo kung dugo talaga. Dito, we need to parang protection pa din sa wrestlers. That's why we got Jon Moxley na parang binabaligtad lang sa Death Rider Paradigm Shift move. So, ayan. Okay lang yung match. Not bad. Pero, hindi ako masyado mag-expect ng outcome aside kay Minoru Suzuki. And mamaya pag-usapan natin ng konti yung nangyari sa Dynamite kay Minoru Suzuki na sobrang ito yung isang mga pinaka-underrated pops nitong night na to sa All Out. So that's why ang ganda, I swear, na ulit nila yung nangyari sa Wrestle Kingdom ng mas maganda kumpara dun sa nangyari nga sa Wrestle Kingdom. So move on na tayo. So it's Dr. Britt Baker versus Chris Statlander for the Women's Championship. Not bad. Okay lang. Takto lang sa akin. I can say na hindi ako masyado nagandahan. But, na-impressive ako kay, sobrang impressive ni Britt Baker. Si Statlander, same thing. Impressive din. Pero, may hinahanap pa ako kay Britt Baker. Kay Statlander. Nasa tingin ko meron kay Britt. Which is yung, dito, sa tingin ko mas talented talaga si Britt kumpara kay Stat. And sa pagpasok ni Ruby Soho, mamaya pag-uusapan natin si Ruby Soho. Pwede natin ipasok to. So si Ruby Soho, siya yung nanalo ng Battle Royale. Casino Battle Royale. With the winner will face Britt Baker for the championship. So, it's kind of predictable yung return. Yung debut, okay. Understandable na yan. Pero not bad. Kasi na-restore niya pa din yung gimmick na galing sa WWE. And it's not bad. Sobrang impressive lang. Akala ko talaga si Thunder Rosa na rin yung mananalo because of the history between Britt and Thunder Rosa. But hindi. We get a new feud which is nice and good para sa akin. So, let's move on to Lucha Bros versus the Young Bucks for the AEW tag titles inside a steel cage. So we got the grand entrance for the Lucha Bros. And parang ang tawag ko dito hindi ko pwede sabihin flip show. Kasi ito yung tinatawag ng ibang fans, flip show daw ang puta. Parang puro flips lang daw pinaggagawa ng Bucks tsaka ng Elite ng Lucha Bros dito. But hindi. They gave us one of the greatest steel cage matches in the history of AEW or even professional wrestling, or the best steel cage match in North American wrestling promotions since wala na akong tatandaan na year. Basta sa tingin ko ito na yung greatest. Isa sa mga greatest kung hindi man. But I can say
na dropping the tag titles to the Lucha Bros is one of the best decisions of this night. Singit na rin natin ng konti. Sa tingin ko, dapat talunin din to ng Jurassic Express to Lucha Bros and some point. But well-deserved victory. So, also we got Chris Jericho beating MJF for for Jericho's career. So basically, medyo nagkaroon tayo ng flashback. Nag-troll pa dito si MJF. And we got a 1990s story or end na medyo shitty na nakita ng referee, nagpin si Aubrey Edwards 1, 2, 3 and then and then yun nakita na isa pang referee yun. So nagkaroon nga ng restart doon sa match and okay, it's okay lang sa akin. Sobrang cliche lang itong ending, but sa tingin ko ito yung wala na sa kabilang promotion right now na nakikita natin right now sa AEW. Excitement, yung hype andito. But sa Jericho bout na to, wala. Sorry guys. Ito, let's move on. CM Punk beating Darby Allin in a match. I can say na he still got it. CM Punk still got it. But not the same Punk that we got from 2013, 2014, 2012. Ganun. Not the same Punk, definitely, na nakuha natin doon. But still, nag-deliver siya. Nag-deliver siya doon sa match. Pero, not the same Punk. Hindi na siya yung kagaya ng dati. So, that's why I'm good at Punk. Si Darby, props din kay Darby because I love Darby's performance on this match. So, that's why I gave it a higher score dito sa ating scores mamaya pag na-recap ko before the end of the pod. And then, we got Paul White beating Curie Marshall in a match. Putang ina, ba't nandito to? Bakit nandito to? Sorry, sobrang cheesy ko dito. Pero ba't nandito? Ba't nandito to? Sorry, di ko maseryoso. Ba't nandito to sa card? Dito pa lang sa pagtawa ko, sa hindi ko na masaseryoso yung sorry guys, sorry talaga guys. Hindi ko maseryoso yung laban. Hindi ko rin maseryoso yung concept na nilagay nila to sa dulo. Para medyo may peace break. Hindi ko maseryoso yung point na yun. Pero it's okay. At least, Paul White nag-debut na siya sa AEW. Okay. Douchebag pa rin si Cutie. Yun lang sa akin. And then we got the main event. Kenny Omega beating Christian Cage in a match for the AEW Championship. Reminder, AEW Championship. Hindi po on the line ng Impact. So, that's why it makes sense to me. But, okay. Wala nang rematch to, no? I think wala na tong rematch. So, okay lang sa akin tong match. Hindi siya yung match na sabihin natin na mas better sa Rampage. But sa tingin ko ito, nag-deliver talaga to. Hindi nga lang kagaya ng sa Rampage na sobrang limited na sa tingin natin hindi masyadong nabigay lahat, pero ito nabigay. But ang problema ko lang is nabitin ako ng konti sa main event na to. Kaya okay lang sa akin. Plus dagdag natin si Adam Cole na nag-debut na rin dito sa AEW. Good, nice touch din sa Elite. And then, of course, Daniel Bryanson. Putang ina naman. Tayo na pre. Bryan Danielson. Ayan, tama na ako. Ba't sabi ko lagi Daniel Bryanson? Putang ina naman. No? Sorry guys, Bryan Danielson. Ayan, mas appropriate. So, yung pagpasok nga dito is a nice touch din. And
okay, it's fine. Sobrang ganda lang ng spot na to. And sa tingin ko, mag-shape up na talaga yung wrestling scene ngayon because of that moment. And mag-shape na rin, matatakot na rin siguro ang WWE sa ano na to, sa move na to na ginawa ng AEW. Sobrang laki nito para sa kanila, sa tingin ko. Kaya, magbubo na tayo sa Dynamite. Medyo mabilis lang tayo sa Dynamite. So, we got a Dustin Rhodes versus Malaki Black match. Medyo okay lang sa akin. Pero, I think mas maganda pa dito yung nangyari last week kaysa dito. Natatawa lang ako, mas maganda pa yan kaysa dito. Okay lang. Okay lang siya, pero, Jesus Christ. Mas gusto ko lang talaga yung last week. Yun lang sa akin. And then, you got the CM Punk versus Pac. Pac tuloy. CM Punk versus Team Taz. Yun na yung susunod niyang feud sa tingin ko. Ang comments ko lang dito, gusto ko siya kasi nalalayo si CM Punk sa title picture. Natutuwa ako doon. Good thing yun kay Punk. But at the same time, parang ang nakikita din natin is papunta rin si Punk sa isang title picture. In the future siguro. Not today, not at Full Gear, but definitely at the future. Siguro, malalaman natin after ng Full Gear. Definitely. Pero di ako mag-expect na si DB yung kalaban niya. But, let's stick with Team Taz muna for now. Big deal. Di naman siya sobrang big deal sa akin. Na-cringe lang ako sa promo niya. But putting Team Taz on CM Punk is a nice touch. At least wala si Punk sa title picture. Yun lang sa akin. And then, we got a MJF hostage. Ewan ko ba ang tamang term dito. Ang ganda ng ano niya dito, yung tamang trash talk ni MJF dito. And nagtitease na rin dito si Wardlow ng turn. Kasi medyo nagagalit din si MJF kay Wardlow kasi hindi siya siniputan nung Sunday. Hindi rin siya sinave. Kaya parang umay na siya kay Wardlow. Good to know na nakikita na natin yung heat. Yung heat, sa tingin natin, effective pa rin yung heat ni MJF. Lumapit siya sa crowd. Sobrang effective, I think. Nag-cross sa line, pero sobrang effective. And then at least nakita natin si Bryan, ang tawag dito, Bryan Pillman, na andito sa segment. Sobrang sa tingin ko sobrang ganda ng spot niya ng pasok dito. Pero yung kay Wardlow nga lang, I wish na ginawa niya na agad yung turn ngayong linggo. But wala, ibibuild pa nila siguro to. And si Wardlow, the future siguro, ito yung makikita ko na world champion in the future. Yun ang sa akin. And then, we got, ano ba tawag dito? Yung dulo na, I think, teka. So, we got, teka. Bryan Danielson. May segment ditong Elite. So, we got the Elite. Nag-promo dito yung Elite. And then, parang nagalit si Adam Cole kay Tony Schiavone. Kasi, kay Britt Baker. And parang pinalaya siya. And then, nag-cut siya ng promo. And then, sinabi niya ng dominance ng Elite. And then, lumabas si Daniel Bryanson. Parang in-snatch yung microphone, nag-face off silang dalawa. And, sorry guys, sorry for that. And then, parang, ayun, putang, ano naman. Parang nakita natin dito na sobrang dominant ni DB. And sa tingin ko, magtutuloy-tuloy pa the next few weeks. Mag-lead siguro yun sa isang pay-per-view match sa November, Full Gear. And yun, at least nakikita pa rin natin nakikita pa rin natin yung dominance ng Elite despite Bucks losing the belts.
despite sana matalo na rin ng sana matalo na rin ang Good Brothers. Siguro, pili ko magiging desperate mode sila dito. Yun. Yun lang sa akin. Wala na ako masyadong comments. And then, we got John Moxley versus Minoru Suzuki. Ah. Ang nakikita natin dito, medyo gusto ko lang mag-comments. Yung pagkakat ng team ni Minoru Suzuki is a big dick move by AEW. And then, the match is, di tumagal to. Wala pa siyang 10 minutes. Wala pa siyang 10 minutes. But sa tingin ko, nag-deliver tong match na to. It's not bad. Pero hindi na ako mag-expect masyado. Kasi sa Dynamite to nangyari. Kung sa pay-per-view nangyari to, man, sigurado ako, mas maganda siguro to kung sa pay-per-view to nangyari. So, yan. At isa-deliver niya yung na-deliver nila yung match. Ay yung spot ni John Moxley sa main event na to. Sa tingin ko, nakuha niya yan. Kasi, Cincinnati to eh. Kaya, yan, sa tingin ko, nag-deliver talaga tong NXT na to. Itong NXT, itong Dynamite episode na to this week. So, medyo lalay-lay na tayo ng konti. So, we got the SmackDown. Medyo konti lang ang ating pag-uusapan dito. So, let's focus on Finn Balor versus Roman Reigns on this match. The match is kinda okay para sa akin. Medyo satisfied ako sa naging outcome. Obviously, Roman winning the match. Hindi na ako masyado mag-expect na manalo dito si Finn. But at the same time, parang feeling ko, may gut feeling ako na mananalo si Balor using the demon character. May gut feeling din ako na baka talunin ni Brock yung demon character. Pero marami tayo dapat malaman sa Saturday sa SmackDown if ganun din yung hula ko. Kung ganun pa din magiging hula ko, yun ang pagtutukan na natin this week. And then, eto, nagtuloy-tuloy na yung Happy Corbin gimmick. Pero putang ina mo, Logan Paul. Lagi ko sabihin yan dito sa pod. As long as nakikita kita dito, putang ina mo. Sawang-sawa na ako. Ito yung return, ito rin yung debut na hindi ko kailangan. Hindi ko rin need. And definitely, hindi natin kailangan tapat na sa all out of AEW. Putang inan to, hindi to nakakatulong. Dito nakakatulong sa TV time ng AEW, ng WWE. Let's say, WWE is sports entertainment, AEW is pro wrestling, but dapat si WWE kabahan na to eh. Totoo lang, dapat kinakabahan na to in terms of wrestling kasi marami na rin aalis sa promotion. Let's talk about it later in the show. Pero, sa tingin ko, parang nawawala na yung wrestling masyado sa E. I wish na meron pa to. Ito dapat yung hindi nawawala. Yung slot na meron sa AEW ngayon, which is wrestling nga. Ito yung meron ngayon sa AEW na wala sa WWE. Mamaya pag-usapan natin. So, I love Logan Paul daw. Itong segment na to ni Logan Paul. Pero hindi na ako mag-expect masyado ng magandang segment. And satisfied lang ako kasi napupush pa din yung character na to ni King Corbin. Hindi pa din siya nag-turn, however. And then, na-official na din yung Becky Lynch versus Bianca Belair for Extreme Rules. Kaya yun lang yung pag-uusapan natin for SmackDown. Let's move on to Raw. And, konti lang din to sa Raw. Kasi, magrarant ako mamaya. Una natin pag-usapan sa Raw is yung gauntlet match. Gauntlet match na sobrang haba. Putya. Halos nagputol-putol ata to sa tatlong segments o dalawa ata. Isama rin na lang natin para mabilis tayo. Lashley and MVP wins the match. Hindi ko natanda kung sino yung mga sunod-sunod. Basta sa tingin ko, kung next week na to gaganapin yung match eh. Pero yung Orton versus Lashley gaganapin siya sa ER. So, conclude na lang tayo. Baka manalo RK Bro. Tapos ipipin niya si MVP.
or baka i-protect si Lashley. Of course, ipoprotect si Lashley. Kaya, si MVP yung sasabit dito. And then, we got a Charlotte versus Najax nga for the title. For the title nga. Parang ang nakikita ko na din dito is pawala na yung Nia Shayna team. And ito, kumpara last week, hindi na awkward to. Hindi awkward tong match na to. Natural heel talaga si Charlotte on this one. And tino-trigger na nila yung split up nila Shayna and Nia. Ito na yung opportunity. Ito yung opportunity ngayon sa tingin ko. The best opportunity to push the heel turn or face turn ko namang meron din. Pero mas maganda siguro si Shayna mag-turn dito. Sa tingin ko lang, take ko lang yun. Pero layo-layo tayo ng konti kasi dagdag ko lang si Alexa Bliss. Parang hindi na consistent talaga tong gimmick ni Lexi, sorry, sa akin. Pero it's gonna be a good match. Supernatural gimmick stuff. Sa tingin ko, ano to yun, hindi siya magiging cinematic match. Pero, bibigyan tayo siguro na ito magandang laban. Yun ang makasiguro ako. And then, wala na ako masyado kailangan pag-usapan. Ano na kaya nangyayari kay Jomo? Confused lang ako. Sobrang confused lang talaga ako. Ano nang push ni Jomo? Kala ko ba Miss versus Jomo? Wala. Wala pa rin si Jomo. Ang cringe eh. Wala pa rin si Jomo. Sobrang sakit. So, basically that's it for NXT this week. Yan lang. Ito, medyo punta na tayo sa NXT. Kasi NXT, ito na yung final NXT bago dun sa... Wait lang. Bago, bang term dito? Hindi ako sure sa term eh. Parang, ayoko magsalita ng, ano bang? Putang ina naman, hindi ko maisip eh. Colors NXT? Labo. Ito, so, napanood ko yung Kaylee Ray versus Ember Moon. This match is, I swear, one of the best matches ng gabing to. So, I love Kaylee Ray, Ember Moon as well. But, I swear, parang kita natin dito sobrang solid ito yung laban na to. Ito yung isa sa mga matches na dapat yung panoorin this week. Hindi ko na kayo bibigyan ng dahilan, basta panoorin nyo na lang. I love this match. Panoorin nyo, di nyo masayang yung oras nyo. And ito rin yung magandang option na i-introduce Kaylee Ray sa tao. Kasi ito, ibang audience na to eh, sa ano na to eh, USA na to. So, that's a good thing. And then, sa tingin ko kasi, ito si Kaylee Ray, isa siyang napakalaking threat for Bianca tuloy. For Raquel Gonzalez. Pero, hindi ko rin na-feel na matalo ni Frankie Monet si Raquel. Sorry sa mga fans ni Raquel dyan. Ay, ni Frankie dyan. Taya. Tingin ko hindi eh. But, regardless, tingin ko bibigyan tayo ng magandang laban ni Frankie tsaka ni Raquel. And ni Frankie tuloy. Ni Raquel tsaka ni Kaylee Ray. Pero medyo layo-layo na tayo ng konti. Kasi we got the women's tag titles na defendant. It's kinda not bad para sa akin tong match na to. Pero, solid. Pero, dapat dinala to sa takeover. Parang gusto ko makita to sa takeover. I don't know why. Hindi ko masyado feel na itong mga matches na to giveaway. Hindi eh. Parang ito yung mga matches sa tingin ko na dapat dinala sa takeover. Pero binibigay na lang nila ng libre sa TV. Parang ganun lang ang trato nila sa mga matches na to sa NXT. So that's why parang ang pangit ng trip. And then finally, we got the tag titles MSK versus Tony Lorcan tsaka Danny Burch. Unfortunately, hindi ko na napanood to. So sorry, hindi ko masyado bibigyan ng kwento to. But ang
magandang thoughts dito is nag-turn na dito sila Rich Holland at saka sila Pete Dunne. Nag-turn na sila dito. Parang ang goal ata nila dito is ang magiging tag team na si Pete Dunne tsaka si Rich Holland, which is a good thing para sa akin. Sobrang dominant nun, panigurado ako. And I swear na-miss ko talaga dito sila Birch tsaka si Lorcan. Sobrang sayang ng dalawa na yon if you're going to ask me about them. Pero not bad. Wala na akong ibang masabi kundi not bad match, not bad outcome. Pero good luck din sa mga mangyayari next week. Umaasa ba kayo napapangit ang NXT? Ayoko muna magsalita. Bibigyan ko kayo ng review siguro sa Wednesday. Pag nangyari na yung show, bibigyan ko kayo ng thoughts sa Facebook group o sa Twitter ng pod. I'm going to give you updates kung ano ba yung impression ko. And then, isama rin lang natin dito next week. Yeah, so that's it for this week's. Basically, ito na yung dead end ng show. Medyo babagal na tayo. So, sorry talaga. Pinaplema ako sa episode to. So, please guys, bear with me. Marami pa tayo pag-uusapan. So, teka lang. At continue na tayo, putya. Ang kailangan ko pagtuunan ng pansin right now is itong PWI. Nilabas na nga ng PWI yung kanilang ratings for 2021. I think this is 2021. Tama. 2021. So, ang ratings na to is binase sa run ng lahat ng wrestlers from July 1, 2020 hanggang June 30, 2021. Binase siya sa iba't ibang aspects, not only sa wrestling, of course. Binase siya and lots of aspects, hindi lang wrestling talaga. So, teka lang, hinahanap ko yung criteria. Saan ba yung criteria? Ba't nawawala? Puta. Pero ito, ayun, nakita ko na. Yun, puta. Ayun. Ito yung criteria niya actually. So, ito. Number 1, in-ring accomplishment or achievement. Win, loss, records, championships, or tournaments. Win. Number 2, influence. Visibility and prestige within the promotion or the industry. So, obvious na yan. And then number 3, technical ability. Quality of maneuvers, matches, and ring psychology. And then, competition, success against the most varied and high-quality opponents. And the last is minimum of 10 matches, total of 6 in several months. So, babasahin ko sa inyo ang top 20. Bahala na kayong magbasa kung ano yung thoughts nyo, pero ako sabihin ko yung top 20. And if may kilala pa ako, I'm going to read it to all of you. So, number 1, obviously, Kenny Omega. 2 is Roman Reigns. Number 3 is Bobby Lashley. Number 4 is Drew. Number 5 is Kota Ibushi. Number 6 is Jon Moxley from number 1 last year. Number 7, Will Ospreay. Number 8 is Finn Balor. Number 9 is Shingo Takagi. Number 10, Rich Swann. Number 11, Cody Rhodes. Number 12, Orton. Number 13, Big E. Number 14, Darby Allin. Number 15, Tetsuya Naito. Number 16, Karen Cross. Number 17, Ultimo Guerrero. Number 18, Suwama. Number 19, Chris Jericho. Number 20, Jonathan Gresham. I think, di ko sure ko na promotion to. Correct nga na lang ako ng promotion niya. Si Okada, number 25. Si Walter, na dapat nasa number 10. Putang ina kasi. Ewan ko ano bang dahilan kung ba't di nila nilagay. Is number 28. Si Evil, number 29. 30, si Aldes. Si
Si MLW World Champion Jacob Fatu, number 31. DB, number 36. Moose, number 40. Jay White, 39. Minana pa ako, teka. Si Seth Rollins, number 50. 48. Si Kyle O'Reilly, number 50. Sino ba ba? Wala na ako masyado nakikita. And then Sheamus, number 56. Kevin Owens, number 63. Sorry. Si Jungle Boy, number 69. Bray Wyatt, number 74. Sanada, number 71. Trevor Murdoch, number 78. Tapos Nakamura, number 82. The Miz, number 89. Minoru Suzuki, number 86. Ay, 87. And then Chris Bay, number 94. Pete Dunne, 100. Yun lang ang gusto kong basahin. Thoughts? Simple lang. Dismayado ako sa pagpasok ni Moose. Any Rich Swann sa number 10. I don't know why. Parang na-upset ako ng konti. Kasi sa tingin ko, mas maganda yung naging matches ni Walter. Although, pwede ko rin kasi dahilan din siguro kaya hindi nakapasok si Walter sa number top 10 is because of it. Hindi masyado active ang NXT UK. Isa yun sa dahilan. Aminin na natin. Si Swan kasi, diba, from the duration time, naging Impact Champion, naka-feud niya si Eric Young. And then, naging champion, Impact Champion, naka-feud niya yung, Good Brothers, Kenny Omega, and then Moose, and then Kenny Omega losing the belt to Kenny Omega. Kay Walter naman kasi, sobrang, I don't know ba't satisfied ako sa mga matches niya during the duration. Especially yung sa UK, October last year, sobrang ganda nun po siya. As di nyo man lang pinasok sa top 10. O kaya 20. Anong katarantaduan to? Oo, sobrang nandidismaya ako, sorry, sa PWI. And then, dagdag pa natin, sa mga fans na sobrang hilig magreklamo dito sa PWI na to, wala kayo dapat reklamo kasi mag-agree na tayo. Hindi porket nanonood ka lang ng WWE, it doesn't mean na i-discredit nyo si Kenny. Yun ang wag na wag nyong gagawin. Si Kenny this year, sobrang ganda ng run niya. From being the AEW Tag Champion, naging AEW Champion, nakapag-defend sa AAA, nakuha niya yung Impact title, na-defend niya yun sa pay-per-view ng Impact, and then, of course, the AEW title, na-defend niya yun several occasions. Kaya hindi niyo pwedeng husgahan si Kenny dito, na hindi niyo pwedeng miscredit dito. And wala rin masyadong debate na Kenny over Reigns. Si Reigns, aminin natin, magaling yung story ni Reigns ngayon. Sobrang galing. Maganda storytelling. Yung run niya, smooth. However, titles, now, di rin siya masyado nagko-compete sa TV. Kaya, ito yung dahilan kaya sa tingin ko mababa si Reigns. Wala akong masyado problema sa iba. Si Lashley, no doubt, sobrang ganda ng run niya from being US Champion to WWE Champion, no doubt about it. Sobrang ganda ng run niya, especially the Hurt Business run. And then Drew McIntyre naabutan niya pa dito yung run niya as WWE Champion. So I think yun ang isa sa mga reasons. That's why he's here in the list sa top number 4. Number 5 is Ibushi. I think his Wrestle Kingdom win at Wrestle Kingdom 15 and the G1, ito yung dahilan kaya dito siya sa list. Number 5. Number 6, John Moxley, no doubt. Sobrang ganda ng run niya. I think pasap pa siya dito sa AEW title. And then, nakapag-compete siya and teka, nasa dulo ng tila ko eh. Siya yung naging IWGP US Champion. Isa si dahilan yun sa tingin ko. And sobrang consistent ng run na yon. Kaya I think John Moxley should
be number 6. Number 7, Will Ospreay. I think his run as IWGP champion, ito yung isa sa mga napababa sa kanya. That's why I think he is number 7. Number 8, Finn Balor. I think ang reason kay Finn Balor is yung smooth run niya as NXT champion bago siya natalo ni Karrion Kross. Number 9, Shingo Takagi. Ito yung I think the reason of this one is yung pagkapanalo niya ng IWGP title. Yun lang ang nakikita ko. I'm not sure sa iba kasi hindi mo ako masyadong nanonood ng New Japan, sorry. Number 10, Rich Swann. I think the reason why is here in the list is yung IWGP tuloy. Impact title run niya plus his feuds with The Elite and Moose. Yun lang nakikita ko. So, yan. Ilang masasabi ko sa PWI, walang debate. Wala tayong dapat pagdebatehan kay Reigns at saka kay Kenny. Para silang magaling, para sila nasa top of the game, kaya lang si Kenny mas maraming titles at mas active sa wrestling. Kaya mas active sa scene and sa matches na lang mas active si Kenny. Kaya wala kayong dapat pagdebatehan, Reigns. Para si Reigns magaling yung storytelling ng kanyang story ngayon. Kaya wala tayong dapat pagdebatehan talaga. Pero mag-agree ako Kenny over Reigns talaga dito sa PWI. Medyo list na tayo. So, we are going to talk about the Mick Foley video na nirelease niya sa Twitter earlier in the week. So, ito nga, yung WWE, we got a problem. Because I think you do, and that problem is WWE is no longer the place for talent to aspire to. Part of it is because AEW is doing a great job of attracting great talent, proving talent, building up talent, creating storylines, but part of it is a problem of your own making. I think younger talent sees the way that developmental talents are cut or left by the wayside. In the case of Karrion Kross, greatly watered down and even make a joke of when they debut on the main roster. If it's not broke, don't fix it. If I was a aspiring talent now, big league talent, with this major decision to make, I am not sure I would trust WWE Creative to do the right thing with my career. You guys did wonders with me back in the day. That was a different time, different place. If it was today, I am not sure I would trust the powers to be with my career in their hands until that changes. WWE, you got a problem. Yeah, sorry, malay na yung basa ko kasi binasa ko lang din naman yung sinabi niya. So, debunk natin to. Mag-agree ako kay Mick Foley for this one. Kasi definitely, wala na sa ayos ang WWE. Let's straight things up. Sobrang gas-gas na ng WWE dito. And sobrang nalulungkot ako sa nangyari sa Raw. Kasi parang wala man ng response sa AEW na to. Sa episode na to, wala silang response. Parang wala lang sa kanila na nagka-all out. Okay, next day, Monday Night Raw, yay! Parang ganun. Ganun lang yung feeling nila. Parang di rin nila tinuturing na threat itong AEW. Di rin nila tinuturing na threat itong nangyaring all out na event. And sa tingin ko, magtutuloy-tuloy itong ganitong bullshit hanggat hindi tumitino si Vince McMahon. Hindi rin tumitino yung stories nila. And yung creative, of course. Huwag na nang idamay si Triple H. Let's respect Triple H right now kasi sa tingin ko si H ngayon nagpapagaling siya. He is in good hands. Huwag nyo na idamay si H. Nakikiusap ako sa mga fans dyan, mga putang ina nyo. Huwag nyo na idamay si H. Ngayon, huwag nyo siya idamay. Walang kinalaman si H dito. Yun lang sa akin. Wala na ako ibang masasabi about the Mick Foley thing.
And wala na rin akong dapat problemahin. So, magde-debunk na lang ako ng konti. Sa inyong mga wrestling fans, especially here in the Philippines, magpakatotoo nga tayo. Bakit maraming nabibitter ngayon sa pagde-debut ng ibang talents sa opposite company like AEW, Impact, Ring of Honor, New Japan? Bakit? Bakit dumarating sa point na sobrang bitter nyo, na sobrang yung tipo na, ay putang ina mo, ayoko na sa'yo kasi nag-debut ka na dyan, hinigupak ka. Ganon. And I'm sick of it. All you people should respect the talent at the company. Huwag ka maging tuta ng kumpanya. Hindi mo deserve maging tuta ng kumpanya. Kung ang kumpanya na iyong pinasukan ay tinututa ka, umalis ka na. Kasi hindi na yung maganda sa'yo. Ganun din ang nangyayari right now in a TV, for example, kay Ruby Riot, kay Adam Cole, and yun na, kay CM Punk. Pero however, balik tayo. Sa tingin ko, wala naman dapat pagdebatehan itong mga fans na to about when, who, or what AEW is doing right now. They're doing great. Oo, may shortcomings din ng AEW, let's say. Straight na natin yun. May shortcomings din sila. But, sa tingin ko, mas nakapag-deliver na sila ng better storylines, better matches, and better outcomes than what WWE is doing right now. And sa tingin ko, wala tayong oras para magdebate, para maglokohan, magkagulo, kung sino ang top promotion o sino yung nangungunang promotion ngayon. Kasi sobrang obvious WWE pa rin ang number one wrestling promotion here in the world. Let's treat wrestling equally. Sobrang itrato natin equally. Huwag natin itrato ang AEW as basurahan. Hindi siya basurahan level. Kung may bibigay akong category sa basurahan level, I think ito'y dapat sa GCW. No offense sa GCW fans. Pero I think basurahan level should be on in GCW kasi sobrang basura nung event nila recently. Mamaya, habol ko yung kay Max, puta ka na kasi. And then, doon tayo sa point na sobrang dedebate talaga yung fans about galit na galit sila on the point na the talent is leaving, and dumarating din yung point na halos ayawan na nila just because of leaving WWE. I don't know what's wrong with all of you people. Hindi ko na alam talaga. And hindi ko rin alam kung ba't kayo nagkakaganyan. Nagkakaganyan ba kayo dahil mindset na yung doon kami unang nanood? Is because dahil ba doon ka na nag-start manood? I don't know. Hindi ko makita sa mga point niya sa ganyan. Lalo na yung, ito si ganito, si ganiyan. Dito na ako manonood kasi mas gusto ko na dito kasi mas maganda yung wrestling. No. The point here is, wrestling should be treated as one. Trato nyo siya ng isa. Although, ayaw ko maging hypocrite dito. Ayaw ko maging hypocrite kasi mag-agree ako sa ibang fans na sobrang basura talaga ng stories ng WWE. Raw, right now, especially Raw. SmackDown is doing great pa din. Pero Raw, medyo tagilid ako. Pero, sabi nga, kung may pangit, palitan. Mag-umpisa ka sa panonood ng AEW. Manood ka ng Impact. Manood ka ng NWA, Ring of Honor, MLW, New Japan,
All Japan, napakaraming options, hindi lang WWE. Kaya wag mong sasabihin na excuse na dahil lang sa WWE ka lumaki, yun na lang ang papanoorin mo. Maghanap ka ng alternative. I don't know if may ma-open sa opinion ko, but sa tingin ko ito yung option kung umay ka na sa isang product. Find a alternative. Yun lang. So, ayoko na magsayang ng oras. It's time to rate All Out. Kasi medyo mahaba na ako. 52 minutes in progress. So, let's start with the TNT Championship. 3 out of 5. John Moxley versus Kojima is 3 out of 5. The women's match is 3 to 5. The steel cage match is 5.25 over 5. The Battle Royale, 3. MJF versus Jericho is 3. Darby versus Punk, 3. The Paul White versus QT is not rated. Sorry, hindi ko na-rate. Kasi sobrang doon pa lang sa reactions ko. Alam mo na agad. Sorry. And the World Championship is 4 out of 5. Kailangan natin mag-slow down. So let's start with my picks of the week. Sa picks of the week, mag-umpisa tayo sa match of the week. Sorry, naubo ko. Laki na lang eh. Sa picks of the week natin, mag-agree naman tayo lahat na ang pick of the week natin dapat is yung Darby tuloy. Yung steel cage match for the AEW Championship na nangyari nung Sunday sa All Out. I swear, di nyo makakalimutan yung buhay nyo pag pinanood nyo itong laban na to. Panoorin nyo to sa fight, panoorin nyo kahit sa ang platform. Itong steel cage match na to, sa tingin ko is satisfy kayo nyan. Bibigyan ko rin kayo ng honorable mention. I think Kaylee Ray versus Ember Moon is a must watch. And then yung last week din na Triple Threat is a must watch as well. Kasi yun yung sinabi ko last week. And then the woman of the week is kinda obvious, Nia Jax. And then the superstar of the week is Bryan Danielson. No more comments. Obvious na yun. Napanood yun na lahat ng nangyari sa All Out. So, wala na akong masyadong sasabihin. So, that's it for this week's episode of the MTG Show Podcast. Kung may na-offend masyado sa sinabi ko on this week's episode, don't take it seriously. Because in the end of the day, opinion ko lang yan. And if you're going to take my opinion seriously, go. I respect that. Pero sige, take it. Ayan, so next week na natin pag-uusapan ng G1 Climax 31. Next week natin pag-usapan, magbibigay na rin siguro ako ng predictions doon. And, yun lang sa akin. Naubo na ako, putya. So, that's it for this week's episode. Please follow, like, and share our podcast. Follow the podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, and on the podcast app. If you're listening to this podcast by Spotify, please press the bell, the notification bell para hindi ka maiwan sa mga episodes natin every Fridays at 6 p.m. Manila time. Di ko alam kung kailan ko ito i-drop. Basta, ang standard time ko is 6 p.m. Manila. But I think I'm going to drop this episode early. I don't know why. And then, please rate the podcast as soon as you can sa Apple Podcast and other podcast platforms. And then, pakifollow na rin tong podcast sa iba't ibang platforms on Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok at the MTG Show Podcast. And then please support all other podcasts here on Pipe Network. Visit pipenetwork.co for more Pipe Network shows. And then follow the Pipe Network
on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. So, and then, of course, my personal social media platforms at AG Penera on Twitter and Instagram. Please follow me if you can. Kung gusto nyo makakita ng runs na puro K-pop, joke lang. Na puro Changha. Puro pakikinig kay Changha no? Joke lang. So, yun lang sa akin for episode number 66. Abangan nyo na lang kung ano yung susunod na episodes. That's a good episode para sa akin. Kaya abangan nyo na lang. Basta trust me. Abangan nyo na lang. So, that's it for this week's episode. Stay safe. Stay reso. Wash your hands. Register to vote. If you can, magpa-boxing kayo please, utang na loob. Yung mga kakalabas lang na names about the 2022, you know what I mean? Just drop him. Fuck him. That's it for this week's episode. Stay safe. Stay reso. Number 66 is in the books. We're out of here. Thank you. See you on the next episode. This is the Everyday Shop Podcast. Thank you very much. I love you so much. This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there!